It's time for DJ Rocky's Secret Files. Time boyfriend na minahal ko ng sobra-sobra. Binigay ko sa kanya lahat-lahat. Kasi akala ko, siya na nga ang lalaki para sa akin. Pero mali ako. Niloko niya ako. Buntis na ako noon sa anak namin. Nang malaman ko na nakabuntis pala siya ng babaeng kamakailan niya lang nakilala. Halos gumuho ang mundo ko. Iyak lang ako ng iyak nun. Hindi ko na siya kinausap. Kasi nagsasama na pala sila nung babae niya. Hindi ko kaya na dalawa kami sa buhay niya. Kaya ako na yung nagparaya. Hindi na rin siya nagparamdam sa akin kahit kailan. Habang ipinagbubuntis ko yung anak ko, lagi akong iyak ng iyak. Lagi kong tinatanong sa sarili ko kung paano na kami ng baby ko. Wala akong magulang. Walang tutulong sa akin. Walang magga-guide sa akin kung paano siya palalakihin at paano siya aalagaan. Yung mama ko, hindi ko na nakita. Yung papa ko, nasa malayong lugar na. May sarili na ring pamilya. Ang taming kasama ko lang, wala akong trabaho. Kasi hindi ako makapagtrabaho, kakaanak ko lang. Wala rin akong maiwanan ng baby ko. Kasi sina lolo tsaka lola lang ang kasama ko noon. Sobrang sakit pala, no? Yung nakikita mo yung anak mong umiiyak. Kasi sumasakit yung tiyan niya dahil hindi angkop sa kanya yung pinakamurang gatas na kaya kong bilhin. Nakikita ko siya basta dinedede niya na lang. Yung pinapainom ko sa kanya sa gutom, siguro. Hindi ko naman alam noon kung ano bang dapat kong gawin para hindi magkasakit siya. Wala din man lang akong pampa-check up sa kanya. Hanggang siguro, nasanay na siya dun sa gatas na yung pinapainom ko. Alam nyo, dahil sa wala akong pera noon, mahirap lang talaga kami. Kung makikita ninyo yung kalagayan namin, maiintindihan nyo. Kaya nag-isip ako ng paraan. Naglalabada ako. Kahit kakapanganak ko lang, tumatanggap ako ng labada para lang may maipambili ako ng gatas at diaper ng anak ko. Naaawa nga ako dun sa lola ko. Kasi kahit matanda na siya, tinutulungan niya talaga ako para may pambili kami ng gatas ng bata. Ang sakit pala sa pakiramdam, no? Minsan ako, ultimo yung mga kamag-anak ko. Dagdag mo pa yung kapitbahay ko. Pero hindi ko na lang pinapansin. Kasi kailangan kong maging malakas para sa anak ko. Hanggang dumating yung araw na hindi ko na talaga alam kung saan ako kukuha ng pera para pambili ng pangangailangan ng anak ko. Sobrang sakit sa isang ina makita na umiiyak yung anak niya dahil walang gatas.
Naranasan ko pa ngang padedehin siya sa kapitbahay kong nagpapadede noon para lang maibsan yung gutom niya. Hanggang sa isang araw, naawa na rin siguro yung isa kong pinsan. Inalok nila akong naghahanap ng maaampon yung engineer nila. Mag-asawang walang anak na babae. Mababait at gustong-gusto talagang mag-ampon. Siyempre ayoko, hindi ako pumayag nun. Katwiran ko, kahit mamalimos kami, hindi ko ibibigay yung anak ko. Pero napaka mapaglaro ng tadhana. Dumating yung araw na hindi ko kayang ipagsawalang bahala yung nangyari sa anak ko. Nagkasakit yung anak ko. Hindi siya tumitigil sa pag-iyak. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Iyak na lang din ako ng iyak. Wala kaming kapera-pera. Lahat ng nilapitan ko, walang gustong tumulong. Hanggang sa namalayan ko na lang na nandyan na pala yung amo ng pinsan ko na aampon sa anak ko. Iyak lang ako ng iyak. Niyakap ko yung anak ko. Tapos hindi ko na siya tiningnan. Hanggang sa makaalis na sila. Inihanda ko lang yung mga ibang dadalhin niya. At hindi ko na siya sinulyapan pa. Kasi baka hindi ko kayanin. At yun yung pinakamasakit na naramdaman ko sa buong buhay ko. Sobrang sakit. Pagkakuha pala sa akin nung mag-asawa, dumiretso sila sa pedya. At malala na pala ang sakit ng anak ko. Kung hindi raw nadala agad, masama na ang mangyayari. Niresetahan ng gamot. Pinalitan daw ng gatas na mamahalin. Nung nalaman kong okay na siya, ginagamot na. Sobrang saya ko. Pero ang sakit-sakit pala na yung batang nakasanayan mo katabi sa higaan, eh wala na. Para nga akong baliw eh. Kasi yung mga naiwan niyang gamit, tinatabi ko sa higaan ko. Tapos iyak lang ako ng iyak. Ini-imagine ko nandun pa rin siya. Ilang gabi, ilang buwan, at ilang taon akong nangungulila sa anak ko. Hanggang ngayon nakikibalita pa rin ako sa kanya. Yung umampon sa kanya, sobrang bait. At alam kong mahal na mahal siya. Lagi silang nagsasend ng picture ng anak ko. Ang laki na niya. Sobrang talino. Hindi bakas sa mukha ang kahirapan. Alam ko inaalagaan siyang mabuti. At nakakapag-aral siya. Kahit sa ang university niya pagustuhin, makakapag-aral siya doon. Nakakausap ko naman yung mommy niya. Sinasabi naman sa akin na darating ang araw na magkakasama kami ulit. Hahanapin at hahanapin pa rin daw ako ng anak ko. At hindi naman sila magsisinungaling. Sasabihin naman daw nila sa bata na hindi talaga siya nila anak. At ipapakilala din ako. Pero ang gusto lang nila ngayon ay makapag-aral ang anak ko at maging maganda ang kinabukasan. Gaya ng gusto ko.
Kaya para sa mga taong hinuhusgahan ako sa mga naging desisyon ko, salamat. Kasi kung kayo ang pinaniniwalaan ko, baka sobrang naghihirap kami ngayon. At baka kung ano pang nangyari sa anak ko. Sige lang. Sige lang. Tawagin niyo na akong walang kwentang ina. Pero para sa akin, isang malaking sakripisyo ang ginawa ko para sa ikakaganda ng buhay ng anak ko. Masakit, sobrang sakit. Pero, hindi ako ang unang magulang na piniling ilayo ang anak niya sa piling niya para sa ikabubuti nito. Maraming salamat po. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Nabasted ang beauty ko ng type kong lalaki. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal na akong subscriber sa YouTube page ninyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Kathy. At ito, ang aking secret file. Isa akong cabin crew sa isang international airline. Single ako, and I've never been married. Wala rin akong anak. Madalas kong naririnig yung word na integrity. And from that, ako ang taga-test ng integrity ng mga nanliligaw sa mga nasa circle of friends ko. Yes, you can say I'm good at flirting. And most of the time, napapasakay ko ang mga lalaki. At naibubunyag namin ang kanilang pagiging dishonest. My best friend, na itago natin sa pangalang Ria, has a college friend. Isang guy na itago natin sa pangalang Mr. Integrity. Mr. Integrity is a clinical lab scientist sa isang national agency sa United States. Hindi naman siya super gwapo pero matangkad, clean looking. Mukha siyang daddy sa isang K-drama. And yes, napagkamalan kong isa siyang Koreano. But the most noticeable thing kay Mr. Integrity ay yung dating niya. Even yung mga gay na kaibigan ko, napansin din nila yun sa kanya. Nakakasama ko lang si Mr. Integrity kapag nauwi siya rito sa Pilipinas. He visits 1 or 2 times a year. Meron din siyang mga negosyo rito at mga property na pinaparentahan sa isang online booking app. Usually, kapag nagkikita sila ni Ria, nakakasama namin siya, pati yung mga gay friend namin. Masarap ka-bonding si Mr. Integrity kasi siya yung laging taya. Even his jokes are all funny, kahit medyo may borderline na sa pagkabastos. Then one night, nag-text si Ria sa akin. Sabi niya, kararating lang daw dito ni Mr. Integrity. He wants to hang out, kumain, manood ng live performance ng Ben and Ben. Total, may ibang lakad ngayon yung husband niya. Gusto ko raw bang sumama? Sabi ko, yes, sure. Tas nag-request si Ria na magsuot ako ng something sexy. Pero hindi naman yung mukhang pang pok-pok. Then nung nasa venue na kami, nakikita ko na panay tingin sa akin ni Mr. Integrity.
So, sinimulan ko na naman yung flirting games ko with him. Panay alok naman siya sa akin ng mixed drinks na para bang sinasadya niya na malasing ako. Then after ng concert, nabanggit sa akin ni Ria na naka-check-in si Mr. Integrity sa isang sikat at mamahaling resort hotel na malapit lang sa venue. Biro pa ni Ria, hindi pa raw siya nakakapasok sa mga ganong klaseng hotel. So sagot ni Mr. Integrity, di punta tayo. So yun na. On the way to the resort, doon ko na naramdaman yung pagkalasing ko. Inakbayan ako ni Mr. Integrity at tinulungan niya ako hanggang sa kwarto niya. Noong nasa room na niya kami, iniupo niya ako sa isang magandang leather sofa at binigyan niya ako ng malamig na tubig para mahimasmasan ako ng konti. Gusto rin kasi niyang makita yung bed na sinasabi ni Ria na napakalaki raw. Sa puntong yun, naglasing-lasingan niya ako. Naglakad ako papunta sa kanila. At dahil medyo hilo pa ako, napahiga ako sa bed. And I remember, sabi ni Ria sa akin, uwi na tayo? Mag-book na ako ng ride? Uy, kaya mo pa bang maglakad hanggang sa lobby? Sabi ko sa kanya, hindi mo pwedeng dito na lang tayo magpalipas ng gabi? Na 3 tayong magkakasama? Sumagot si Ria, gaga ka girl, gusto mo bang katayin ako ng mister ko pag uwi? Then sumagot din si Mr. Integrity. Sabi niya, it's okay Ria, safe naman dito si Cathy. Don't worry, ako nang bahala sa kanya. Bago lumabas ng room si Mr. Integrity para ihatid sa lobby si Ria para umuwi, na-feel ko yung kamay niya na humawak sa legs ko. Tsaka niya tinanggal yung suot kong shoes at ipinasok niya ako sa kumot. Naisip ko at that point, nako, pagbalik ni Mr. Integrity sa room niya, may mangyayari na sa aming dalawa. Tas eto na nga, bumalik na si Mr. Integrity pagkatapos niyang ihatid si Ria sa lobby. DJ Rocky and DJ Jello. Honestly, hindi ko talaga in-expect yung sumunod na ginawa ni Mr. Integrity. DJ Rocky and DJ Jello, eto na nga. Nagbihis siya ng damit at saka pinatay ang ilaw. Yes, nagpatay ng ilaw at natulog sa couch. Ano ba yan? In-expect ko pa namang tatabihan niya ako pero yun lang talaga yung ginawa niya. Nagbihis, nag-switch off ng ilaw at natulog. Wow! Ako naman, nagising na ako kinabukasan bandang 11:30 a.m. na. Nag-iwan si Mr. Integrity ng isang note doon sa may bathroom. Katabi ang isang unopened toothbrush at toothpaste. Nakasaad doon sa note ang isang cellphone number tapos may nakaquote na sentence na kung gising ka na, give me a call. So yun, tinawagan ko siya. Unang tanong niya sa akin kung gutom na raw ba ako. Sabi ko oo. Then sumagot siya na just give me few minutes. Habang nag-aantay ako, nag-shower ako, ginamit ko yung bathrobe dun sa room and then paglabas ko ng bathroom, nandun na si Mr. Integrity sa living room. May dalang 2 cups of coffee, bukas ang mga kurtina, overlooking Manila Bay. Sosyal! Sabi niya, nag-order siya. So habang kumakain kami, naisip ko na this may be the most romantic date I have ever had. Alam mo yun, para akong nasa pelikula, tapos may guy na nakaupo sa tabi ko, naka-long sleeves at super bango pa ng kolonya. And then, naglakas loob akong magtanong kay Mr. Integrity. Sabi ko,
Do you like me? Tiningnan niya ako sa mga mata ko at sabi niya, hindi pwede. May asawa at 2 anak ako. DJ Rocky at DJ Jello, first time kong na-feel na para bang may sumaksak sa akin. Maybe wala pang nakapagsabi sa akin ng ganun before, or dahil nahanap ko na yung lalaking hinahanap ko pero may pamilya na pala. Habang nasa ride ako pauwi sa kondo ko, naisip ko yung word na integrity. And for the very first time, naisip ko na eto na yata yun. Siya na yun. Siya na yung living embodiment ng salitang integrity. Naikwento ko kay Ria yung araw na yun. Kung ano pang mga nalaman ko kay Mr. Integrity. Sabi niya may hinala siya. Pero naisip niya na wala namang suot na wedding ring si Mr. Integrity. At hindi niya kasamang umuwi ng Pilipinas yung wife niya. Na baka hiwalay na sila. Nalaman ko rin na hindi pala Pilipina yung asawa niya. Honestly, DJ Rocky and DJ Jello, naguguluhan ako kasi alam mo yun, bakit ako nasasaktan kung hindi naman naging kami? Or baka hindi ko lang matanggap na nabasted ako ni Mr. Integrity. Isa sa mga nasabi niya na tumatak sa utak ko ay eto. Trust is like a paper. Once it is crumpled, it cannot be perfect again. Yung araw na yun naisip ko na the more I get to know him, the more akong nai-inlove sa kanya. Sa talino niya, sa honesty niya. Wow! May mga lalaki pa palang may integridad. Just wow! Hanggang ngayon, nakaka-hangout ko pa rin naman siya kapag nauwi siya rito sa Pilipinas. And I pray na one day, makahanap na rin ako ng someone na tulad niya. Yun lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Salamat sa pagbabasa ng story ko. Muli, ako si Kathy. At ito, ang aking secret file. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Elise's Secret File. Si Elise na mapait ang sinapit sa piling ng kanyang tito na nangakong siya'y pag-aaralin pero kapalit-palin nito'y pero kapalit pala nito ay ang pambababoy ng kanyang tito sa kanya. Pero buti na lang, may isang taong dumating sa buhay niya. Kaibigan niya, si Nel. At ito yung tumulong sa kanya para makasuhan yung tito niya. Ito yung nag-udyok sa kanya na magsumbong sa mga magulang niya. At doon na natapos yung kalbaryo niya doon sa tito niya. Tapos tumagal, nagkaroon sila ng feeling sa isa't isa. Pero hindi naman siya nag-blossom. Hindi naman siya nag-materialize. Kasi oo, mahal nila yung isa't isa pero hindi sapat yun para maging sila. Gets mo, kabisyo? Hindi pala sapat yun para maging sila. Anyway, pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Joe Bird. Very inspiring ang Rocky Secret Files ngayong gabi. Dahil kahit hindi sila itinadhana sa isa't isa, ramdam ko na nagmamahalan silang tunay at napakataas ng respeto nila sa isa't isa. Talagang pinagtagpo na napakaraming rason
o sa napakaraming rason. Shoutout po sa Team Bulacan Overdrive, Grab drivers, lalo na kay parang Marlon, Alan, Rosenio at Marjun. At sana sa tito pala ng ating sender, makulong na ito for life. Ay oo, sana nga. Eto naman ang sabi ng ating kabisyon na si Charles. Sana ay maipakulong na ang tito mo, sender. And besides, mag-undergo ka sana ng therapy para sa healing mo. Hindi ka pa healed sa traumas mo. Pero if you're ready to love again, then open your heart. And I suggest to forget what happened. Life imprisonment sana si tito mo. Ganun para may impact. Actually, tapos yung putulan ng ano? Ng alin? Charot to with harot. Eto naman ang sabi ng ating kabisyon na si Jenna. Hindi ka nag-iisa, Elise. Hindi man biro ang pinagdaanan mo. Meron talagang paparatingin si Lord na mga instrumento para masalba ka sa pait ng karanasan mo. At siya nga, Sinel. Yon ang purpose niya siguro sa buhay mo. At hanggang doon lang yun. Magpasalamat ka pa rin dahil nagkaroon ka ng ganong klaseng kaibigan at tinanggal ka niya doon sa ganong klaseng sitwasyon. Hindi man kayo ang nagkatuluyan, at least naramdaman mo na may ganon kang klaseng kaibigan. Yan lamang po from Jam. Thank you so much. Ito naman ang sabi ng ating kabisyon na si Christian. Hi DJ Rocky. Naloka ako sa kwento ni Elise. As in, gigil na gigil ako sa tito niya. At nanggigigil din ako dun sa asawa ng tito niya, hindi man lang naramdaman. Gayun pa man, buti na lang ay naglakas na ng loob ang ating sender na magsumbong sa kanyang mga magulang at kasuhan ang kanyang tito sa tulong ni Nel. Nakakalungkot man na hindi sila yung nagkatuluyan ni Elise, pero hanggang ganun lang siguro talaga. Hindi naman nila pwedeng ipilit ngayon na maging magkarelasyon sila kahit pa mahal na mahal nila ang isa't isa dahil kasal na si Nel sa iba at may anak na. At sa ating sender, gumawa na lang siya ng sarili niyang future na hindi nakasama si Nel sa buhay niya. Tama lang na itigil niya na ang pakikipag-communicate kay Nel nang sa gayon ay magtuloy-tuloy na ang kanyang paghilom. Yun lamang po, maraming salamat. Thank you so much. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file tulad na lang ni Robert Tiraw. May mga tao talaga na nadadaan lang sa atin pero hindi na ginalang ng tsuhi ng pagkatao mo. Imbis sa tulungan ka, binaboy ka. I wish na sana hindi na siya talaga makaalis ng kulungan. And how I wish na kayo ang nagkatuluyan ni Nel pero hindi. Thank you so much, DJ Rocky from Robert. Ang dami pang nag-comment so hanggang doon na lang, sarado na yung tindahan. Sabihin ko na lang yung comment ko. Ganun lang yun. Sabihin ko na yung comment ko. Ito naman kasing sinil, mixed signal, nandun na siya eh. Doon ako naiinis eh. Nandun na. May pagkakataon na siya para ligawan itong si Elise. Pero bakit niya sinayang? Bakit niya pinalagpas? So, ibig sabihin, hindi ganun katindi yung pagmamahal niya o pagkagusto niya na maging jowa o asawa niya, itong si Elise. Kasi kung talagang gusto niyang bakuran si Elise dati pa, sana sinabi niya na dun sa naman nililigaw pa lang ni Elise na, sorry, akin yan. Yung ganun ba? Pero hindi eh. Hinayaan niya. Or sabihin na lang natin na baka ganun talaga yung pagmamahal niya kay Elise. Kasi hindi rin naman umamin si Elise sa kanya na may gusto sa kanya. Pero hindi na natin may babalik yun eh. Wala nang sense kung ibabalik pa natin yung nakaraan. Kasi nga may pamilya na si Nel, may asawa at anak na, tapos siya may boyfriend sa kasalukuyan. Pero minumulto pa rin siya nung kahapon. Kasi nga maraming what ifs. Kasi nga hindi kayo sumubok. But one thing is for sure,
Sa storya mo, Elise, may natutunan ka. At dito sa mga pinagdaanan mo sa buhay, dito ka tumapang. Mula sa pagiging tahimik mo, sa pagiging takot mo, na mapatay yung buong pamilya mo, sa pagiging isang biktima, lumaban ka para sa sarili mo. Lumakas ka para ipaglaban ang sarili mo. Salamat sa tulong din ni Nel. Hindi man madali yung pinagdaanan mo, pero lumaban ka, nabuhay ka. At sa kabila ng lahat ng yun, ng mga pinagdaanan mo, nagmahal ka pa rin ng totoo. Hindi lahat ng tao kayang gawin yung ginawa mo. Hindi lahat ay buo pa ang puso pagkatapos ng ganong klaseng pagwasak. So your story is not just a traumatic story. It's a story of bouncing back, of redemption, of strength, and of love. You are an inspiration at sana sa bawat pagpatak ng luha mo, mapalitan yun ng kapayapaan. Dahan-dahan. Hindi lahat ng pag-ibig ay mananatili. Pero sigurado ako na ang tunay na pag-ibig ay laging merong layunin. Si Nel, siya yung naging tulay mo pabalik sa sarili mo. Pero hindi siya yung nasa dulo ng daan mo. So magpatuloy ka lang na magmahal, Elise. Mahalin mo lalo ang sarili mo. And this is a good start para mas lalo mo pang bagyuhin ang sarili mo ng sobrang pagmamahal. At para makausad ka sa buhay at tamang daan ang daanan mo, kung lilingon ka mga 1 second lang para hindi ka mabangga. Kung lilingon ka, siguraduhin mo nakatigil ka, yung hindi umaandar. Pero pansin mo kapag lilingon ka, mapapatigil ka talaga. At ganun yung ginagawa ng pagpabalik sa nakaraan o pagtanaw sa nakaraan sa buhay ng isang tao. Pinapatigil ka niya na humakbang at umandar paharap. So in order for you to move forward, you have to walk forward. Hindi pa atras, hindi lumilingon, baon-baon lang ang iyong mga karanasan sa iyong nakaraan. Focus on the goal. Ang goal is yumaman ng yumaman. Charot with Harot. Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa iyong pagtutok. Sa mga gusto po natin na gusto mag-share ng kanilang secret file, pwede naman send nyo lang sa raketera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break for top secrets. Kasama pa rin ang inyong Basta Princess, DJ Raketera, at kinakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, this is Elise's Secret. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Muntik na akong bumagsak sa klase ni Prof. At may paraan daw
para pumasa ako. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Gabi-gabi akong nakikinig sa programa ninyo. At sa pagkakataong ito, nais ko lang maibahagi ang aking kwento. Naway kapulutan ng aral ng ibang tao. Lalong-lalo na ng mga estudyante. Itago niyo ako sa pangalang Dondon. At ito, ang aking secret file. Nagkolehiyo ako sa isang kilalang universidad sa Southern Luzon. Mataas ang expectations sa school namin. Kaya hindi ko maiwasan na makaramdam noon ng pressure. May mga pagkakataon na para bang iniisip ko na hindi ko na kaya. At dumating nga ang pagkakataong yun. Namuntik na akong bumagsak sa isang subject ko. Hindi ko kinaya ang readings and assignments. I couldn't help but feel hopeless. Nung nakita ko ang grade ko kay Prof. Tinanong ko si Prof. Pumunta ako sa office niya. At nagtanong ako kung may pagkakataon pa ba akong makapasa. Nag-usap kami at sabi niya, magbibigay raw siya ng isang special project. Pero may kondisyon. Kailangan ko raw isubmit sa kanya ang special project na ito ng 7:30 p.m. sa apartment niya. Ibinigay niya sa akin ang address. At pinaalala niya sa akin na dapat bago mag 7:30 ay naroroon na ako. At that moment, pakiramdam ko wala akong choice. Kaya pumayag ako. Bit-bit ang special project. Dumating ako sa apartment niya. Madilim. Para bang aircon lang ang nakabukas. Kumatok ako at nagbukas ang pinto. Dito ko nakita si Kevin. Kaklase kong lalaki. Hindi ko siya naaninag sa bintana ng apartment ni Prof. Dahil madilim. Kaya laking gulat ko nang makita ko siya roon. Pinapasok niya ako. Then maya-maya pa ay narinig ko ang professor ko mula sa loob ng isang kwarto. Kanina ka pa namin inaantay. Sambit niya. Nawirdohan ako sa tagpong yun. Dahil magsasubmit lang naman ako ng special project.
Kaya napatanong ako kay Prof. Ano pong kailangan kong gawin? Ito na po yung pinapasubmit niyo po. Then maya-maya ay nagsalita si Kevin. Alam mo, Don, kanina ka pa namin inaantay. At doon ko na na-realize na itong special project na ito ang siyang dahilan kung bakit ako naroroon. Sa tindi ng pressure na nararamdaman ko sa pagkakataong yun, hindi ko na natanggihan ang sinenyas ng aking professor. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. May nangyari nung gabing yun. Nahulog ako sa isang trap. Hindi tama. Pero wala akong choice. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, mahirap din tanggihan yun. Dahil isa akong male bisexual. Kaya nung nakita ko ang pangangatawan ni Kevin at yung karisma na meron ng aking professor, hindi na ako nakapalag. Hindi ko na idedetalye kung ano pa ang mga naganap sa amin. But it is what it is. Nagtuloy-tuloy ang ganung gawain sa amin ni Prof at Kevin. Minsan napapatanong ako sa sarili ko kung hanggang kailan ako dito sa sitwasyong ito. Isa pang tanong, paano nga ba? Paano nga ba ako makakaalis rito? Hanggang isang araw, dumating si Pia. Kaklase ko siya. Hindi siya tulad ng iba na napakadaldal, magulo, maingay. Si Pia tahimik lang siya, pero matalino. Madalas nakikita ko siya na nakaupong mag-isa o di kaya'y nag-aaral sa library. Hindi ko siya pinapansin noon, pero nung araw na yun, nakita niya ako sa library. Tulala. Magulo yung nasa isip ko. Nilapitan niya ako. Tinanong niya ako kung meron ba akong problema. Wala akong naisagot sa kanya. Pero pakiramdam ko, meron siyang alam tungkol sa mga nangyayari. Kaya sabi niya sa akin, Don, kung may mga bagay kang hindi maintindihan, hindi ibig sabihin na tama na yun. Yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, itigil mo. Yung mga maling desisyon, pwede mo pa yang itama.
May mga paraan pa para makalabas ka dyan. Alam nyo, DJ Rocky at DJ Jello, yung mga salitang yun ni Pia, unti-unti kong pinroseso at para bang nakakakita ako ng liwanag paunti-unti. Oo nga naman. May pagkakataon pa ako para magbago ng desisyon. Hindi ko kailangang manatili sa isang mundo na puno ng mga hindi tamang desisyon. Sabi pa niya, hindi nasusukat ang pagkatao mo sa mga bagay na ginawa mo sa nakaraan. Kailangan mong ibangon ang sarili mo. You are not your past. Magbago ka para maging maganda ang kinabukasan mo. Hindi ko raw kailangang makakuha ng approval ng iba sa maling paraan. Lumipas ang ilang mga araw. Nagkakakitaan kami sa klase. Pero nginingitian lang niya ako. At binibigyan ng thumbs up. Tumatango lang ako sa kanya. Then one day, nagdesisyon akong magtinda ng crinkles at kung ano-ano pang mga pagkain. Yun ang ginawa ko. Para maging abala ako sa pag-aaral ko. Tinulungan din ako ni Pia. Hindi na rin ako nagre-reply kay Prof. Hindi ko na rin pinapansin si Kevin. Total, matatapos na rin yung SEM nung time na yon. Buti na lang, hindi rin ako binlockmail ni Prof. Siguro dahil alam niyang may alas ako sa kanya. Nag-focus ako sa sarili ko at sa mga bagay na makakatulong sa hinaharap ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, mas magandang matapos ko ang kolehiyo na mabuti akong tao. Natutunan ko na sa buhay hindi naman kailangan perpekto. Kung mabigo ka, magkaroon ka ng failing grade, tanggapin mo. Subukan mo na lang uli kung may magagawa ka. At siguraduhin mo na yung gagawin mong yun tama. Humingi ako ng tawad sa sarili ko at pinili kong magbago. Nang dahil kay Pia, nagkaroon ng kaliwanagan sa utak ko. Hanggang sa naging maganda ang takbo ng buhay ko. Naging maayos ako sa pag-aaral ko. Then 2 years ago, nakapagtapos ako. Kung meron akong isang bagay na natutunan sa nangyari sa buhay ko, hindi nasusukat
ang tagumpay sa grades o sa proyekto. Nasusukat ito sa kagandahang loob na meron ka. Sa pagpili mo ng tama. Sa pagkakaroon mo ng karangalan. At kung nagkamali ka man, baguhin mo yung sarili mo. At itama mo ang desisyon mo. Sana'y kapulutan ng aral ang aking kwento. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Dondon. At ito, ang aking secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. My boss, my lover. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal na akong sumusubaybay sa inyong programa. At ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para magbahagi ng sariling kwento. Dahil kadalasan, ipinagdarasal ko na lamang sa simbahan at sinusolo ang mga problema ko. Natatakot kasi ako na mahusgahan ng ibang tao. Madali kasi akong maapektuhan. At sa pagkakataong ito, gusto ko sanang makahingi ng payo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Joy. Mula sa Naga City. At ito, ang aking secret file. Meron akong long time boyfriend. Pero nitong Pebrero lamang, umalis ang boyfriend ko papuntang Maynila. Dahil doon siya na-assign para magtrabaho. Sa totoo lang, ayaw ko sanang umalis siya. Ayokong malayo sa kanya. Dahil nasanay na ako, nakasama siya sa bahay. Kaya kahit masakit at labag sa loob ko, wala na akong nagawa kundi pumayag na lamang. Nilibang ko ang sarili ko. Buti na lang, nandyan ang mga katrabaho ko. March 16. Nagyaya ang mga katrabaho ko na magpunta sa bar. Yung boss ko, na matagal ko nang kilala, about 7 years na, nag-chat sa akin. At ang sabi niya, sumama raw ako. Mag-inom daw kami. And since malapit lang naman ang bar sa inuuwian ko, pumunta ako. Pagdating sa bar, nandoon ang mga katrabaho ko, kasama ang mga asawa nila. Ako lang ang walang partner.
pati si boss. Hindi kasama ang asawa. Buti na lang din, libre lahat ni boss. Walang gastos. Kaya enjoy lang ako na enjoy sa moment na yon. Bandang 12:00, lasing na ang karamihan. Tipsy na rin si boss. Then sinabihan ako ng katrabaho ko na sumabay na lang daw ako kay boss pauwi. Dahil madadaanan naman daw ni boss ang bahay ko. Well, sanay naman akong sumasabay sa kanya pag may inuman. At nang sumakay na nga ako sa sasakyan ni boss habang pauwi, naramdaman ko na hinawakan ni boss ang hita ko. Pinagsawalang bahala ko ito dahil baka aksidente lang, sabi ko sa isip ko. Magkatabi kasi kami sa sasakyan. Pero nung sinabi ko na kay boss na bahay ko na to para pahintuin siya, ay hindi siya huminto. Dire-diretso pa rin siya sa pagmamaneho. Paulit-ulit ko siyang sinasabihan pero hindi siya sumasagot. Hanggang sa nakarating kami sa tapat ng isang hotel. Gulat na gulat ako. Sabi ko sa kanya, "Boss, anong ginagawa natin dito? Kailangan ko na umuwi, uwi na ako." Para bang di niya ako naririnig. Bumaba siya at pumasok sa loob ng hotel. Ako naman bumaba, tumayo sa gilid ng kalsada. Umaasa na merong tricycle na daraan. Pero wala. Bigo ako. Binalikan niya ako sa kinatatayuan ko at hinila papasok ng sasakyan. Sabi niya, ihahatid niya raw ako. Pero sa halip, pumasok kami sa hotel. Sa loob ng kwarto, naupo ako sa upuan. Pilit niya akong hinila. Sabi niya, pahinga lang tayo. Then pumasok siya ng banyo. Pagkalabas niya ng banyo, wala nang suot si boss. Ako naman, nag-cellphone lang. Patay mali siya. Pero bigla niya akong hinila papunta sa kama. Sabi ko ayaw ko. Pero hindi siya tumigil. Kahit anong piglas ko, hindi ako makaalis. At sa huli, may nangyari sa amin. Habang magkatabi kami sa kama, sinabi niya na matagal na daw niyang dapat ginawa to. Dahil mas matagal daw kaming magkakilala kesa sa asawa niya. Sabi ko sa kanya mali ang ginagawa namin. Pero ang sagot niya sa akin, wala naman akong pakialam kung malaman pa niya. Mas ikaw ang gusto ko. Sa pagkakataong yun, gusto ko nang umalis. Pero natulog na lang siya. Ako naman, naiyak na lang. Gulat na gulat sa mga nangyari. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kinabukasan, hinatid niya ako sa bahay. Hindi ako pumasok ng 1 linggo sa trabaho dahil sa trauma o pagkalito sa mga nangyari. Gusto ko nang umalis pero naiisip ko na napakahirap maganap ng trabaho. So nagdesisyon ako na bumalik sa trabaho. At ang gagawin ko na lamang ay umiwas kay boss. Isang araw, nagkasama kami ni boss. Papunta ng bangko para magdeposito ng tseke.
Tahimik lang ako. Maya-maya pa umimik siya at ang sabi niya ay, akala ko iiwan mo na ako. Takot na takot ako sa ginawa ko. Hindi ko kayang sirain ang buhay mo. Hindi ako nakasagot. Pagbalik namin sa opisina, tahimik pa rin ako. Kinabukasan, kami na naman ang magkasama. Inutusan niya ako na magbangko. Kami na naman ang magkasama papunta ng bangko. Akala ko hihinto na kami pagdating sa tapat ng bangko pero tuloy-tuloy pa rin siya sa pagmamaneho. Dinala niya ako sa hotel. Sa pangalawang pagkakataon. Kahit sinabi kong ayoko, napilit pa rin niya ako. Hindi ko alam DJ Rocky at DJ Jello, pero mukhang nagugustuhan ko na ang nangyayari sa amin ni boss. At habang patuloy na nagkikita kami ng palihim ni boss, naroon pa rin ang communication namin ng boyfriend ko. Isang araw tinanong ko siya, kailan ba kami magpapakasal dahil ang tagal na naming magkarelasyon. Ang sagot niya sa akin, wala pa raw siyang pera at may kapatid pa siyang pinapaaral. DJ Rocky at DJ Jello, 10 taon na kaming magkasintahan. Pakiramdam ko, wala pa rin siyang balak bumuo ng pamilya kasama ko. Dito na ako nag-isip ng malalim. At nakabuo ako ng desisyon na kailanman hindi ko akalaing gagawin ko. Bago ko isagawa ang desisyon na yon, nakipag-usap muna ako kay mama. Sa kanya ko inilabas ang sama ng loob ko sa boyfriend ko. Umiyak ako sa kanya. Pilit niya akong pinatatahan. At ang sabi niya sa akin, kung mahal daw talaga ako ng boyfriend ko, matagal na itong gumawa ng paraan para maikasal kami. Niyakap ko siya ng mahigpit. Kinabukasan, minessage ko ang boyfriend ko. Sabi ko sa kanya, mahirap mang gawin to pero kailangan. Alam mo ba na nagpaparinig na ang pamilya ko? Hinahanapan na nila ako ng anak. Kung pera ang issue mo, dahil hindi tayo pwedeng magpakasal, siguro oras na para sabihin ko sa'yo na hindi na ako makapaghintay. Sampung taon, ni isang beses, hindi mo ako ipinakilala sa pamilya mo. Ang lagi mong dahilan sa akin, masikip sa tinutuluyan ninyo.
Wala tayong matutulugan. Kaya tinatanong kita, bakit hindi mo ko maipakilala sa pamilya mo? At ang laging sagot mo ay, hindi ako magiging komportable. Sinubukan kitang intindihin na malaki ang responsibilidad mo sa pamilya mo. Pero paano ako? Habang buhay na lang ba akong maghihintay? Kaya pasensya ka na kung bibitaw na ako. Minahal kita ng totoo. Paalam. Pagka-send ko ng mensaheng yun ay binlock ko ang boyfriend ko sa lahat ng social media accounts ko. At habang nagaganap ang lahat ng yun, nakakausap ko pa rin ang boss ko. Tuloy-tuloy pa rin ang relasyon na meron kami. Minsan, naiisip ko na gusto ko nang makawala sa boss ko. Pero hindi ko alam kung paano ako makakaalis. Kasi bawat oras nakabantay siya. Ilang oras lang ako lumabas, tumatawag na siya at hinahanap ako. At sa totoo lang, pamilyadong tao ang boss ko. Kahit na pa sabihin niya sa akin na wala siyang pakialam kung malaman ito ng misis niya, natatakot pa rin ako. Pero maayos naman siyang kasama. Maganda ang bahay niya. May sasakyan. Maraming pera. Pero parang may kulang. Parang may mali. At hindi ko maiwasan na mag-isip kung may kulang sa akin. O kung nasaan ang kulang. Kung ano ang mali. At paano ko ito maitatama. Gusto ko sana ng payo. Maraming salamat sa pagbabasa ninyo. Muli, ako si Joy. At ito, ang aking secret file. Now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Nabuntis ng boyfriend ko ang kaibigan ko. Hi DJ Rocky at Titan Jello. I'm a fan of your radio station since I was 14 years old. And now I'm 22. I'm still watching your videos on YouTube. Pero syempre, nakikinig pa rin naman ako ng radyo.
And here I am. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ng aking buhay. Itago nyo na lang ako sa pangalang Nella. At ito, ang aking secret file. I was 14 years old when I met a guy. Itago na lang natin siya sa pangalang Aldrin. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko siya type noon dahil malayo ang agwat ng edad namin. That time, 21 years old na siya. Kaibigan siya ng pinsan ko kaya kami nagkakilala. Parang kuya ko na siya. Kaya tinatawag ko siyang kuya. Malaki rin naman kasi ang age gap namin ng pinsan ko, kaya yun na rin ang tawag ko sa kanya. At dahil nga close sila ng pinsan ko, araw-araw siyang bumibisita sa bahay ng pinsan ko. Nakalilipat lang noon malapit sa amin. Kaya naging close din kami. Kapag may inuman ng mga pinsan ko, naroon siya. Nakikibonding. Hanggang sa naging malapit kami. Dahan-dahan, na-develop ang feelings namin sa isa't isa. May mga small talk. Lalo na't pinapupunta ako ng asawa ng pinsan ko para bantayan ang pamangkin ko. Natataon na nandun siya palagi. Fast forward, hiningi niya ang Facebook account ko at formal na nanligaw sa akin. Mahigit na 6 na buwan siyang nanligaw. Hindi naging madali ang panliligaw niya dahil hindi pa ako pwedeng magkaroon ng boyfriend. Kaya noong sinagot ko siya, Feb 24, 2019 to be exact, itinago namin ang relasyon namin. Walang kahit sinong nakakaalam. Kahit ang pinsan ko walang alam. Nagtagal ang relasyon namin, DJ Rocky at DJ Jello. Tinatago namin ang pagde-date namin sa labas. Pumupunta ako sa kanila. Umabot ang relasyon namin ng higit 2 taon. At dahil ako'y naniniwala sa marriage before sex, nanindigan ako doon. At sinabi ko sa kanya yun. Bago ko pa siya sinagot. Hindi ako sang-ayon sa tinatawag nilang premarital sex. Then dumating ang bagyong Odette. December 24, 2021. Sa kasagsagan ng bagyo, walang kuryente. Pumunta ako sa kanila para kunin ang regalo ng mommy niya para sa akin. May sarili silang generator. Nagpahinga muna ako sa kwarto ni Aldrin. Hanggang sa niyaya niya ako. Ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ko. At napa-oo niya ako. May nangyari nung araw na iyon. Besperas ng Pasko. Yung akala kong mapaninindigan ko na marriage before sex, hindi nangyari. Kaya ang nasa isip ko na lang, matapos namin gawin yun, Christmas gift na lang siguro yun. At yun din naman ang sinabi niya. Christmas gift daw yun sa kanya. At ako as a whole ay isang napakagandang regalo sa Pasko. Ako naman, DJ Rocky at DJ Jello, merong pagsisising naramdaman. Bakit ako nadala
Pero tapos na ang pangyayari. Wala na akong choice kundi magdasal na lang na wala sanang mabuo. Fast forward. Akala ko yun na ang unang beses at huli naming gagawin yung bagay na yun. Dahil nga sinabi ko kay Aldrin na mali ito, na ulit-ulitin pa. Halos 2 araw akong hindi makatulog. Hindi ko ma-explain kung bakit. Kung guilt ba yun? Takot ba yun? O kaba ba yun? O curiosity? So pumunta nga ako uli sa kanila. At nasundan pa ang pangyayari sa amin. Nadala na naman ako. Pakiramdam ko ako na mismo ang may gusto ng isa pa. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko maintindihan ang sarili ko noon. Merong something sa pakiramdam ko na gusto kong maranasan uli yun. At simula noon ay ulit-ulit na ang pangyayaring yun. At kahit ilang beses nang naulit yun, hindi ako nabubuntis. Hindi ko alam kung blessing ba yun o warning. Kasi habang tumatagal, mas lalo kong nakakaramdam ng guilt. Hindi naman ito yung plano ko sa sarili ko noon. Lalo na't alam kong hindi kami kasal. At alam kong labag ito sa paniniwala ko. Ang bigat nun. Hanggang sa nalaman ng pamilya ko ang tungkol sa relasyon naming dalawa ni Aldrin. Nagalit sila at sinabihan ng magulang ko si Aldrin na layuan ako. Gumuho ang mundo ko noon. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Ang pagsunod sa magulang ko o ang itinitibok ng puso ko. Hanggang sa may naging kaibigan ako. Itago na lang natin siya sa pangalang Thea. 15 years old, naging close ko siya. Siya lang ang kaisa-isang tao na nakakaalam ng relasyon namin ni Aldrin bukod sa nabisto kami ng magulang ko. Sa kanya ako nag-open up tungkol sa lahat. Mga away namin, pati na rin ang intimate life namin ni Aldrin. Sinasama ko pa nga si Thea kapag nagde-date kami. Para may rason ako sa magulang ko kung bakit ako aalis ng bahay. At para hindi halatang si Aldrin ang pupuntahan ko. Pero habang lumilipas ang panahon, napapansin ko na sa tuwing nagbibigay ng advice sa akin si Thea, parang palaging negative. Ipinagsawalang bahala ko naman yun. Dahil ang tingin ko pa rin naman kay Thea ay kaibigan. Ayaw niya lang akong mapahamak. Hanggang sa pinatira ko si Thea sa amin para tumulong sa mga gawaing bahay at sa restaurant business namin. Sa totoo lang, dito na unti-unting nagbago si Aldrin sa akin. Palagi na kami nag-aaway. Lagi niyang sinasabi na busy siya dahil sa trabaho niya. Dito na ako kinutuban. Isang araw, DJ Rocky at DJ Jello, habang nasa bahay ng pinsan ko, nakita ko na may
chat. Itong si Thea. Dumaan ako sa may bintana, tumingin ako. Medyo malabo dahil may sliding window. Mahal. Sino kaya itong kausap ni Thea? Yan ang tanong sa isip ko. Then minsan pa, yung boyfriend kong si Aldrin, nakita ko na merong litratong ipinadala sa isa sa mga kachat niya. Selfie niya. Then nagpadala naman yung kausap niya sa chat ng litrato. At yung litratong ito ay pamilyar na pamilyar sa akin. Yung kwarto, pamilyar. Para bang nakita ko na yun. Hindi ko muna kinumpronta ang boyfriend ko kasi baka wala lang naman yun. Pero hindi talaga ako makampante. Kaya nagdesisyon ako na tanungin na siya. Sino yung kachat mo? At ang sagot lang ni Aldrin sa akin ay, anong pakialam mo? Huwag ka nga makialam sa buhay ko. Pakiramdam ko may mali talaga. Napaiyak ako doon. At dahil sa sobrang gulo ng isip ko, nag-open up ako kay Thea. Sabi ko kay Thea, alam mo, pakiramdam ko may babae si Aldrin. Tsaka alam mo ba, parang yung nakita ko na larawan na sinend sa kanya nung kachat niya, parang kwarto mo. Naisip ko, DJ Rocky at DJ Jello, baka si Thea nga ang kachat ni Aldrin kaya pabiro kong sinabi. Ikaw ba yun? Then biglang uminit ang ulo niya. Ano akala mo sa akin? Nagulat ako sa reaksyon ni Thea. Kasi biniro ko lang naman siya. Pero parang may guilt sa tono ng boses niya. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nag-iisip ng sobra o may totoong tinatago itong si Thea. Then nag-usap kami ni Aldrin. Nagkaayos kami pero iba na talaga. Naramdaman kong nagbago na siya. Itinatago niya ang cellphone niya tuwing naroroon ako sa bahay nila. Hindi niya pinapahiram ang cellphone niya hanggat hindi niya nadidelete ang history. Doon na nakaregister sa cellphone niya. Harap-harapan, nagsisinungaling siya. Then isang araw, dahil walang magbabantay sa anak ng pinsan ko, kinuha niya si Thea para tumulong. Tuwing pumupunta ako sa bahay nila, napapansin ko na lumalayo si Aldrin at Thea sa isa't isa. As in, bigla na lang silang nagkakanya-kanya ng kilos. Iba ang kilos ni Thea. Ayaw na niyang magpahawak ng cellphone kahit ako pa mismo ang nagbibigay. Dito na ako kinutuban. Then one day nasa kusina ako. Nakita ko si Aldrin na tinatali ang apron sa may bandang likuran ni Thea. Ang lambing ng kilos niya. Para bang may sweetness. Then dumating ang January 8, birthday ng lolo ko. Tradisyon namin sa amin na mag-celebrate kahit na mayapa na siya. Doon kami nag-celebrate sa bahay namin. Pero may mga pagkain din na kailangan naming kunin sa bahay ng pinsan ko. At pagdating ko doon,
Hindi ko inaasahan ang aabutan ko sa pagitan ni na Aldrin na boyfriend ko at ni Thea na kaibigan ko. Sina Aldrin at Thea naghahalikan sa kusina. Na kahit nasusunog na ang nilulutong lumpiang Shanghai, tuloy pa rin silang dalawa. At bago pa mangyari yun, DJ Rocky at DJ Jello, may natuklasan na ako. May isang number akong nakuha. Ginamit ko ito to forget password sa isang blue app. Lumabas ang isang account. Nagkataon na nasa akin ang cellphone ni Aldrin nung time na yon. Nakuha ko ang code. At dito na ako pinagbagsakan ng langit at lupa nang makita ko ang mga laman ng account na yon. Mga chat nila. Nude pics nung babae. Matagal na pala silang dalawang nagkakausap. 7 buwan na. Habang kami pa ni Aldrin. Habang may nangyayari sa amin ni Aldrin. Yung pagkatapos namin, sila rin pala. OMG. Pakiramdam ko, isa akong basura. At eto na ang pinakamasakit. Sa gabi ng selebrasyon ng lolo ko, nakita ng dalawang mga mata ko na naghahalikan sila. Hindi ko na napigilan at ang sinabi ko na lang ay, "Mga walang hiya kayo." I was so broken. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang nagre-replay lang sa utak ko yung nakita kong paghahalikan nilang dalawa. Yung boyfriend ko at kaibigan ko, tinraidor ako. Si Thea, na pinag-alayan ko ng tunay na pagkakaibigan. Yung taong tinulungan ko sa lahat ng bagay. Yung taong tinrato ko na parang kadugo ko na, parang kapatid ko na. Natraidorin lang ako ng ganun-ganun. She didn't value it. She threw it all away. Tapos itong si Aldrin, lumuhod-luhod pa para maging kami. Ang tagal pang nanligaw sa akin. Ipinaglaban niya ang relasyon namin kahit alam niya namang bawal. Paniwalang-paniwala ako, nagtiwala ako. I gave my all, I gave my love, my time, my loyalty. Pero alam niyo yun, minsan talaga kahit gaano kabuti ang puso mo, kahit gaano kapuro ang intensyon mo, may mga tao talagang hindi marunong magpahalaga. At yun ang pinakamasakit. DJ Rocky at DJ Jello, my heart is pure. Ang hangad ko lang talaga ay pagmamahal na totoo. Wala naman akong ginawang masama kundi magmahal lang ng sobra at magtiwala sa mga maling tao.
May kaya yung pamilya namin pero never ko silang minaliit. Kahit pa itong si Aldrin, hindi naman pareho. Hindi ka parehas ng estado ng buhay namin. Hindi ko yun kailanman naisip. Hindi yun kailanman naging issue sa amin. Kahit siya yung utos-utosan lang ng kuya ko. Kahit pa na nabubuhay siya na hindi kasing komportable ng buhay namin, I never made him feel less than that. Wala akong pride, hindi ako nagmalaki sa kanya. Minahal ko siya ng patas, tinanggap ko siya kung sino siya. Hindi naging mahalaga sa akin kung anong trabaho niya, kung anong estado niya sa buhay. Dahil ang importante sa akin ay ang pagmamahal namin sa isa't isa. Pero parang ako lang pala talaga yung may ganong paniniwala. Kasi kung totoo siya sa akin, hindi naman niya ako lulukuhin ng ganon. Then nalaman ko, dun sa chat nila, nabuntis pala ang kaibigan kong si Thea. Mahigit 4 na buwan na pala ang tiyan niya. Hindi ko alam kung ano yung mas masakit eh. Yung niloko ako ng boyfriend kong si Aldrin, o niloko ako nung taong tinuring kong kapatid, si Thea. Mula noon, hindi na siya bumalik sa amin. Wala ni isang mensahe, wala ni isang paliwanag. Tahimik siyang nawala. Ang balita ko, ang gusto ng tatay ni Thea, maikasal sila. Kundi ipakukulong nila si Aldrin. Then sinabihan ako ng parents ni Aldrin na nandyan na yan eh. Nagkamali na si Aldrin. Wala na siyang magagawa doon. Humingi ng tawad sa akin si Aldrin. He was really trying to get me back. Pero parang hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya magbigay pa ng isa pang pagkakataon. Totoo pala yung falling out of love. Yung tipong wala ka nang mararamdaman. So, sinabi ko sa kanya na ititigil ko na ang lahat ng meron sa aming dalawa. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Nagpaalam ako kay Aldrin na maayos at itinigil ko na ang lahat ng communication sa amin. Formal kaming naghiwalay. And now, I am a very independent woman and a very happy one. Kaya sa mga kababaihan na nakikinig ngayon, let me remind you to never ever settle for less. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Nela. At ito, ang aking secret file.